Ngayong pong month of February, pinag-uusapan natin ay keep your heart right. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kapatid, kung gusto mong maging matagumpay ang iyong buhay, kung gusto mong maging prosperous, kung gusto mo ng matinding promotion, kung gusto mong buhusan ka ng Diyos ng grabing pagpapala, sabihin mo sa iyong katabi, keep your heart right. Bakit? Gusto ko malaman natin lahat na wala akong exempted sa atin. Kumikilala ka man sa Diyos o hindi ka man nakakilala sa Diyos, the rise and fall of a great man and woman depends upon the condition of the heart. The heart of the problem is the problem of the heart. Sa puso nakasalalay ang ating tagumpay o ang ating kabiguan. Kaya napaka-importante mga kapatid na ito ay ating bantayan at ito po ay ating alagaan. Actually, kung meron mang unang-unang tinitingnan ang Diyos, bago niya pagpalain, i-promote, o bago niya bigyan ng blessing ng isang tao, ay ang unang-unang tinitingnan ng Panginoon ay ang kanyang puso. Kaya sabi ng Panginoon, God looks at the heart. Sa puso siya tumitingin. Kung nakikita ng Diyos na tayo ay ikakapahamak natin yung mga bagay na ibibigay niya sa atin, ang gagawin ng Lord, i-delay niya muna. O maaaring i-hold niya muna yung blessing. Ihintayin muna ng Lord na maging maayos yung ating puso. Kaya minsan, tayo po ay may mga prayers na hindi agad ibinibigay ng Diyos sa oras o sa panahon na gusto natin dahil nakikita ng Diyos yung danger. Kapag ang puso natin ay hindi tama, baka tayo ay mapunta lang sa masama. Ang dami pong mga binuhusan ng blessing, binigyan ng Diyos ng success, binigyan ng Diyos ng material blessing, pero naging worse ang kanilang mga buhay. Bakit? Dahil hindi po nila nabantayan at naingatan ang ating pong puso. Okay, so sabi po sa aklat ng Proverbs chapter 4, verse 23. Basahin po natin, sabay-sabay. Go! Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Kaya kung meron mo kayong nababalita sa mga tao na bakit yun, lagi na lang merong issue. Na barangay, may nakaaway sa opisina, may nabugbog, may nakursunadahan. Bakit laging tao na laging maraming issue? May inutangan, hindi binayada. Buti sana kung ang ini-issue ay cheque. Okay lang. Kaya lang yung mga negative na comments, mga negative na mga balita about him or about her. Bakit? Because it's a matter of the heart. Kapag ang puso ng isang tao ay hindi tama, pwedeng siya ay mapariwara ang kanyang pong buhay. Kaya kapag ang ating pong puso, mga kapatid, ay napuno ng kasamaan, pwede po tayong dalahin ito sa kapahamakan. Sabi sa Tagalog, higit sa lahat daw po ay bantayan natin ang ating puso. Ang puso daw ay ingatang mabuti, alagaan. Bakit? Sapagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Sa Bible, ang heart ay nabahagi po sa dalawang salita, New Testament, Old Testament. Sa Old Testament, yung pong ginamit ko sa Hebrew word, yung po tinatawag na lev or lebab. Hindi libag lebab. Yan ay tumutukoy sa natural heart. Yung pong natural heart is a hollow muscular organ that pumps the blood throughout the body. Medical muna tayo ng konti. Tama ba, doktor, ay sinabi ko? Kaya pagka ang puso masyado ng makolesterol, nahihirapan na siyang mag-pump. At ang kasunod dyan, aatakihin ka na. Lalo na pagka yung dumating na yung bill, nababayaran mo. Bigla ka nang inaatake. At marami na ngayon meron ng sakit sa puso dahil masyado ng maraming mga kolesterol. Ang tawag ko doon ay natural heart. Kailangan din nating bantayan yun. Kailangan din natin i-check ang ating mga cholesterol. Pero meron pang isa pa na klase ng heart. Yung sa Bible, sa Greek word naman, tiyatag na cardia. Cardia. Diyan galing yung cardiac arrest, yung mga cardiologist. Yung cardia
ito naman ay tumutukoy sa human thought, emotion, desire, feeling. Human thought. Bakit kinakailangan mga kapatid na bantayan natin? Dalawang bantayan natin ang physical and spiritual heart. Because out of it spring the issues of life. Sapagkat diyan nakasalalay ang buhay mong tinataglay. Yan ho ay physical and spiritual. Sa natural, alagaan mo ngayong puso. Kasi, pagka yan ay pinabayaan mo at ikaw ay nagkasakit sa puso, ang dami mong hindi magagawa. At baka mauwi ka na sa langit ng maaga. Ay mabuti kung sa langit ka pupunta. Paano kung hindi? Pangalawa, yun hong kardya. Yung ating emotion, yung ating thought, yung ating desire, yung ating feeling. Sapagkat yung ikakatagumpay mo at ikababagsak ng buhay mo ay nakadepende sa kondisyon ng iyong puso. Now, the question is, why is important to keep our heart right all the time? Bakit ba kinakailangang bantayan natin at alagaan natin palagi, hindi lang paminsan-minsan, hindi lang every February, hindi lang every Christmas. Bakit? Mahalaga na bantayan natin lagi ang ating puso all the time. I will share to you 6 important things. 6 important reasons why we should keep our heart right all the time. Number 1, because the conditions of our heart shapes our thought. Kung ano ang ating puso, yan ay nagugodyok sa isip kung ano ang kanyang iisipin. Lalo na yung mga taong mas strong ang kanilang emotions kaysa kanilang pag-iisip. May mga tao po masyado po silang emotional. Ibig sabihin, ang gumagana sa kanila palagi ay emosyon. May mga tao namang hindi masyadong emotional. Yung laging reasoning ang pinagagana. Pero majority ng mga tao, lalo na sa paggastos ng pera, deserve ko to, pinaghirapan ko. Hindi na nag-iisip, kaya gagastusin lahat ng pera. Siya ay driven by her or his emotion. Kaya kapag lagi kang driven by your emotion, ay napakadelikado niyan. The condition of our heart shape our emotion. Mababasa niyo po yan sa Genesis chapter 6, verse 5. Pag binasa niyo po, yung nakasulat doon, the Lord saw the wickedness of men. Nakita daw po ng Diyos ang kasamaan ng tao. And His heart is full of evil. And the intention of the thought of His heart was fully evil continually. Napansin niyo po ba yun? The intention of the thought of his heart was only evil continually. Kaya pansinin niyo ha, kapag isang tao galit, may galit sa kanyang puso, anong lagi niyang iniisip? Halimbawa, galit ka sa katabi mo. May galit ka sa iyong katabi. Ang iniisip mo lang, sana matumba ka. Diba? Pag may galit ka sa iyong puso, pag nag-isip ka, hindi matino. Yun mo, sana madabayan. Ikaw nangungutang, tapos hindi ka pinautang. Kunyari sa tindahan, nangungutang ka, hindi ka pinautang. Ano lagi ang sana malasin niya, sana mabakla. Walang magandang iniisip. Napapansin niyo po yun? Liba na lang kung matured ka na, kaya mo nang kontrolin ang iyong emotion. Paano kung majority of us, hindi naman talaga tayo matured. Ako dumaan din sa ganun, di ba? Lahat tayo dumaan sa ganun. Kaya kinakailangan bantayan natin ang ating puso. Dahil kaya nitong i-drive ang ating isip. Kaya kita nyo, no? Kahit gaano katalino minsan ng isang tao, nagiging stupid. Nagiging bobo siya kapag masyado niyang laging sinusunod ang takbo ng kanyang pakiramdam, yung kanyang puso. Sa Bible, sinabi ng ating Panginoong Jesus, sa Mark chapter 7 verse 21. Kasi ang issue kasi dyan, nagkaroon kasi ng debate doon. Yung mga disipulo ni Jesus ay kumain. Hindi naghugas ng kamay. Hindi naman talaga maganda. Tapos, ang daming mga bawal kainin during the time. Kaya sabi ng Panginoon, hindi yung mga tao, mas masyado nilang ini-scrutinize, masyado nilang binibigyan ng
major attention yung mga patungkol sa mga pagkain, sa mga panlabas na bagay. Pero when it comes to mercy and love, parang kinalimutan na nila yun. Ingat na ingat sila pagdating sa mga batas patungkol sa mga kinakain na uubos. Pero pagdating sa pakikitungo sa kapwa, pagdating sa pagrespeto at pagdating sa ibang pagtanggap sa tao, parang inaano nila yun. Pera, parang hindi mahalaga sa kanila. Masunod lang nila yung mga ubos. Kaya sabi ni Jesus, hindi yung pumapasok sa bibig ang nakapagpaparumi sa atin sa harap ng Diyos, kundi yung lumalabas mula sa kanyang bibig. Kasi yun ay nanggagaling sa puso. Sabi ng Bible, sa pagsasabi daw ni Jesus, parang sinabi niya, pwede nang kainin ng lahat ng pagkain. Okay lang, basta hindi bawal sa iyo. Basta hindi bawal sa health mo. At ang point doon, mga kapatid, hindi yung mga alagad, parang nabother sila, nagtanong sila kay Jesus, paano po ba yun? Ano pong ibig sabihin nun? Sabi ni Jesus, alam nyo, yung kinakain natin, pagpasok natin sa bibig, diretso sa tiyan, ida-digest yun ng ating intestine, tapos ilalabas na natin. Pero yung lumalabas mula sa ating bibig, galing sa puso yan. Tingnan ninyo yung Mark chapter 7, verse 21 and 23. Sapagkat sa loob, saan daw? Sa puso ng tao nagmumula ang masasamang isipan, nag-uudyok sa kanya para makiapit, magnakaw, pumatay, mga lunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng mga pandaraya, mga kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, pagyayabang at kahangalan. Ano pa? Ang lahat daw po ng ito ay saan nagagaling? Sa puso. Sa puso. At ang mga ito ang siya nagpaparumi sa harap ng Diyos. So, kinakailangan pala na ang ating puso ay bantayan talaga natin. Bakit? Because out of it flows the issues of life. Spring the issues of life. Now, another thing, why we should keep our heart right all the time, the condition of our heart affects our spiritual eyesight. Ano bang ibig sabihin ng spiritual eyesight? Ito po yung iyong pang-unawa patungkol sa mga bagay na may kinalaman sa spiritual. Patungkol sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Marami pong mga tao na dahil sa kanilang galit at puot, pati ang Diyos, itinuring nilang masama ang Diyos. Dahil sa mga pinagdadaanan nila, dahil sa mga pain, oh my Diyos, bakit na pinabayaan ka dito? Ang tingin nila sa Diyos, masama. Ang Diyos ang nagbibigay ng lakas, ang Diyos ang nagbibigay ng buhay, ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng pangailangan, siya nagpo-provide sa atin, pero masama ang tingin mo sa Diyos. It is because you have a heart problem. At aside from that, pag binasa mo ang Bible, puro mali ang iyong interpretation. That is the reason why many preachers, many organizations na nagpi-preach po sila, nagtuturo po sila ng mga wrong doctrines and false teaching. Meron pong mga nag-viral sa YouTube na ang teachings po na lumalabas ay sinungaling si Yahweh. Sinungaling ang Diyos. Mamamatay ang Diyos. Dahil pinarusahan ng Panginoong masama. So, dahil ang puso ng isang tao ay hindi ayos, nagiging mali ang kanyang tingin sa Diyos. At nagiging mali din ang kanyang pagbabasa ng Biblia. Pag ininterpret niya ang Bible, ay siya po ay madideceive. Kapag ang isang tao ay mali ang laman ng puso niya, pag binasa niya ang Bible, ano ang mangyayari? Pastor, nabasa ko sa Bible, si Solomon, 1,000 ang asawa. O di pwede rin ako mag-asawa ng marami, ba't si Solomon? O, gayon din, Pastor. O, si Samson. O, ang dami niyang girlfriend. O di pwede rin pala ako mag-asawa, ba't si Samson? Mali ang iyong pagbasa. Bakit inilagay sa Bible na si Solomon maraming asawa, si Samson ay gayon din? Inilagay po yun doon para ipakita sa atin ang danger na kapag ginawa mo ang kagaya ng ginawa ni Solomon,
pwedeng mawala sa iyo ang kaharian at ma-divide ang kingdom. Yun ang hindi mo nakita. No? Si Samson naman, nawala ang anointing ng Diyos at ano nangyari? Worse ang naging ending ng kanyang buhay. Nawala sa kanya ang power ng Lord, nawala ang anointing. Binibigyan siya ng Diyos ng chance to stop what he is doing, to stop sinning, pero hindi niya ginawa. Mas sinunod niya ang gusto ng kanyang sariling damdamin. And you know what happened to him? Napahamak siya. O, gusto mo bang mapahamak? Yun ang point. Kaya pinapakita ng Bible yun. Ha? Look at the big picture. Hindi mo binabasa ang Biblia dahil naghahanap ka lang ng pantapal sa suporta para umayon doon sa gusto mong gawin lamang. Are you with me? Binabasa natin ang Bible sa tamang layunin. Pero pagka may problema ka sa puso, gagawin mo laging pang-depensa kay misis. Oh, sabi nga ni Pastor kanino. Ganun ano, laging pipiliin mo lamang yung binabasa mo sa Biblia. Ha? At itatapal mo kahit mali-mali naman yung ibig sabihin, hindi naman yun. Sabi ng Bible sa Matthew chapter 5 verse 8, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Mapalad, sabi sa Tagalog, ang mga may malilinis sa puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Anong ibig sabihin niyan? Ha? Makikita mo ang kalooban ng Diyos. Pag binasa mo sa Bible, makikita mo ang tamang direksyon. Makikita mo, magkakaroon ka ng right vision. Makikita mo yan. Pagka ang iyong puso ay mali, mali din ang iyong vision. Affected ang iyong vision. Ha? Puro pangit ang iyong makikita. Hindi mga magagandang pangitain. Ano yung kita yung mga false prophet. Nagpo-prophesy sila, pero puro kasamahan. Puro mga takot ang kanilang nai-release. It is because ang heart nila ay hindi okay. Kaya affected ang kanilang mga prophecy, affected din ang kanilang vision. Kaya napaka-importante mga kapatid, lalo na tayo mga ginagamit ng Panginoon, we must always check our heart palagi. Ako, bago ako mangaral ng salita ng Diyos, I'm always checking my heart. Baka naman ako'y kaya lang mga ngarali, meron lang akong gusto patamaan dito, tirahin kung sino man. The Lord, check my heart. Naway ang lumabas sa akin bigay, pag-ibig, hindi judgment, hindi sumpa. Kaya, mga kapatid, kinakailangan natin palaging bantayan ang ating puso. And then, pangatlo, the condition of our heart affects our decision. Yes, naniniwala ba kayo dyan? Halimbawa, ikaw, ayos na ayos naman ang iyong pag-aaral. Ngayon, nagkaroon ka ng crush. Tapos biglang sabi ng iyong parents, anak ko, kung muna mag-jowa, magtapos ka muna ng pag-aaral. Meron ka pa namang honor. Ngayon, dahil mas strong ang iyong feeling, nawala lahat ng mo. Sabi naman ng iyong naging kajowa na walang pangarap sa buhay at tamad mag-aral. Huwag tayo mag-aral, tayo na may magiging tayo din. Oo nga, ano pa ba naman natin yung pag-aaral ng mga ganyan? Tayo rin naman ang magkakatuluyan. Tanggap kita kung ano ko. Oo nga, tayo pala yung mag-aral. Mag-aasawa din lang. Sige lang mo. So, ang nakikita ninyo, affected yung decision ng isang tao. Hindi na nga nagpatuloy sa pag-aaral. Mali na ang kanyang naging decision. Hindi nag-aaral. At nakikipag-away pa yun sa kanyang ina. Mami, Daddy, mamamatay ako pag hindi kami nagkatuluyan. Yung mga taong driven by emotion, mahirap pigilin yan. Kasi ang mga tao po kinikilig, madalas hindi nakikilig. Huwag mong kontrahin sila yung mga yan. Hayaan mo na lang ang problema, yung sufferings ang magturo. Kahit anong sabihin mo, pag kinukorek mo, tinuturuan mo, ang dating sa iyo, kontrabida ka. Pag pinapayuhan mo, kontrabida. Kaya, kita nyo, pagka isang tao ay masyadong driven by emotion, kahit anong payo, hindi na yan makikinig. So, kaya sinabi pala ni David kay Solomon, guard your heart. So, sa Proverbs chapter 23 sa NIV, above all else. Ibig sabihin ng above all else, higit sa lahat.
Ano daw dapat gawin? Guard your heart. For everything you do flows from it. Tapos pag binasa niyo po yung mga kasunod pa ng mga verses diyan, bakit sinabi yan? Kasi, si Solomon ay gagawa ng matinding mga pagpaplano at mga desisyon sa kanyang buhay na kung hindi niya aayusin ang kanyang puso, magiging apektado ang kanyang magiging mga plano at ang kanyang magiging mga desisyon sa kanyang buhay. Basahin po ninyo yung verse na yun. Plan carefully what you do. Pero ang hirap magplano ng ayos kapag mayroong tama ang iyong puso. Mali ang iyong plano. Pupunta ka sana sa abroad, mag-abroad ka. May magandang work, nakikita sa'yo. Sabi mo yung jowa, sige, pag umalis ka, hindi mo na ako makikiaabot ang buhay. Hindi ka na matatakot mo naman. Oo ba? Kaya affected, oo, sige, huwag ka dahil sa'yo. Kita yung mga magagandang opportunity, lahat yon i-ano mo na, i-despise mo na yon. Affected ang iyong decision, di ba? Pero kung ikaw nag-iisip, sige, kung talagang tayo, kahit magkahiwalay tayo ng 2 taon o 5 taon, tayo pa rin. O, nakakapag-isip ka. Hindi ka driven by emotion. Mas malakas yung iyong reasoning. Pero pag hindi mo nabantayan, naging mas malakas yung tibok ng iyong damdamin kaysa, sa kakayahan mo mag-isip. Tapos ka dyan. Sabi po doon, plan carefully what you do. Yes, hindi mo tayo accepted. Even I myself, I'm not accepted. Lahat tayo, mga kapatid. Si David, si Solomon, yung mga great men. Kaya nga sinulat sa Bible above all else, guard your heart. Kasi nga, lahat tayo ay pwede tayong mag-fall kapag hindi natin nabantayan ang ating puso. 1 taon na pala ang nakakalipas. Nagkaroon po ng pastoral gathering dito. Nagturo ako maghapon. Tapos, pagkaturo ako ng maghapon, nung gabi pala, mayroon pang couples gathering. Tapos pagdating sa bahay, hindi mo na ako natulog. Kasi hindi ako natulog. Tapos pagka umaga ng Sunday, nag-preach ako. 1, 2, 3, 4. First, second, tapos nag-discipleship ako sa Kalasyaw. Pagkagaling ko doon, diretso ako ng Manawag. Mag-share naman din ako doon. Abang ako ay nagdadrive, bigla akong inantok. Tapos biglang, boom! Wasak po yung unahan sa sakyan. Buti na lang, sa biyaya ng Diyos, hindi naman ako hindi ako nasaktan. Now, ba't nangyari yun? Bakit po nangyari yun? Ako na-accident ko. Masasabi ko kung napapikit lang ako ng kaunti, and then, the rest is history. Ano bang ibig kong sabihin? Ganyan din ang puso natin. Kapag hindi natin nabantayan, sa isang iglap, pwedeng gumuho lahat ng iyong mga pinaghirapan. Pwedeng mawala lahat ng success, pwedeng mawala lahat sa iyo ang kayamanan, pwedeng yung magandang trabaho mo ay mawala sa iyo. Sa isang pagkakamaling hindi mo lang nabantayan ang iyong puso. So, plan carefully what you do, and whatever you do will turn out right. Avoid evil and walk straight ahead. Don't go one step off the right way. Number 4, the condition of our heart influence our action. Nai-influensyahan nito ang ating mga kinikilos, ating mga ginagawa. Kapag ang isang tao ay merong generous heart, pansinin nyo, siya ay nagiging mapagbigay. Kapag ang isang tao ay may galit sa puso, pansinin nyo, pag inutusan mo, kalampagan ang mga pinggan, ang mga plato, kutsara ay nagbabagsakan. Alam mo, pag isang tao ay galit, dahil lagi siyang nagdadabo, naapektuhan, na-influensya ng kanyang kilos. Hindi mo kaya magdahan-dahan. Pag galit ka, laging, may pitik yan. Kalampagan yan. Hindi mo maitatago kung ano nga rin sa iyong puso. Basahin natin yung verse na nakasulat. Sa Leviticus chapter 19, verse 17 to 18. Nasabi ng Panginoon, huwag kayong magtatanim ng galit sa inyong kapwa. Sa halip ay makipagkasundo kayo sa Kanya. Sa gayon, hindi ka magkakasala sa Kanya. At huwag kayong maghihiganti o magtatanim ng galit sa inyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig
sa iyo mo sa iyong sarili, sabi ng Panginoon, or ako si Yahweh. Bakit napaka-importante mga kapatid na ang ating puso ay ating bandayan sapagkat ito din ay makaka-apekto sa ating kilos. Kita niyo yung mga tao may jealous heart na nabasa, na panood niyo siguro sa TV, sa mga YouTube, pinatay ang kapitbahay, pinatay ang kung sino dahil lamang po sa jealous heart. Hindi naging maganda dahil sa galit. Nakagawa ng hindi maganda. Nakaka-impluensya sa ating mga kinikilos. Masabi ko kanina, the condition of our heart influences or influence our decision. Pag ikaw ay galit, pag ikaw ay may sama ng loob, huwag ka karaka-raka agad magre-resign sa trabaho o mag-quit. Pahubain mo muna yung emosyon. Di ka, huwag ka agad, ayaw ko na, alas ako sa church. Huwag ka learn, no? Kasi baka mamaya pagsisihan mo yung iyong desisyon na yun, na sana hindi na lang ako nag-resign sa trabaho, sana hindi na lang ako nag-drop. Di ba ganon? Yun ay dahil emotionally, ikaw ay nagdesisyon. At dahil doon naapektuhan ang iyong desisyon na hindi ka nakapag-desisyon ng tama. At gayon din sa ating mga kilos at sa ating mga ginagawa. Pansinin ninyo po, madami po sa Bible, gayon po ang nangyari. Sila David, sila Samson, laging paghihiganti. Dahil sa na-hurt si Samson, alam mo ginawa niya? Sinunog niya ang bukid ng mga Palestine. Sinunog. Kita ninyo? Dahil sa galit niya, sinunog ni Samson yung bukid ng mga Palestine. At alam niyo po, ang naging epekto, nagkaroon po sila ng war. Nagkaroon ng gera. Pati yung mga wala namang kinalaman doon sa pagsunog ng bukid na damay ng buong Israel. Dito po ninyo, minsan sa ating isang maling desisyon, hindi lang tayo ang nagsasuffer. Even our family, our loved ones, even our career, even our ministry, nagsasuffer din. Naapektuhan din po yan. Then another thing, number 5, the condition of our heart affects our relationship with others. Kapag po ba kayo ay may sama ng loob, okay po ba ang inyong samahan sa trabaho? Di ba affected? Pag may sama ka ng loob sa isang tao, pag meron kang hinanakit sa iyong husband or sa iyong best friend, affected ang relationship. Dati, kayo na may laging nag-uusap. Ngayon ay hindi na. Because you have a hard feeling. Diba? Naapektuhan ang ating relasyon kung ano ang nagkondisyon ng ating puso. At alam niyo po si David, dati very close sila ni King Saul. Very close sila. Ay dahil sa si Saul ay na-insecure kay David dahil si David kasi ang dami niyang success, ang dami niyang achievements. Minsan, sila po ay galing po sa labanan. Tapos sinalubong po sila ng mga kababaihan at meron po silang song na kinonpost. Sabi, libo-libo ang napatay ni Saul samantalang kay David ay laksa-laksa. Alam niyo po, nagalit. Doon sa 1 Samuel chapter 18, nagalit po si Saul. Aba, kulang na lang si David ay gawin niyang hari. At dahil po doon, ano ang nangyari? Hindi nagustuhan daw po ni Saul. At anong nangyari? Siya po ay nainis kay David. Naging mainit ang kanyang pagtingin, ang kanyang mga mata kay David. At ano ang kasunod na nangyari? Kita po ninyo sa verse 10. Kinabukasan, si Saul ay muling ginambala ng masamang espiritu at naging baliw. Nakakabaliw wala yun. Kaya kita ninyo yung mga mayroong problema sa puso, emotional problem, kadalasan, yan ay tumatawang mag-isa, minsan nagsasalitang walang kausap. Delikado yan, mga kapatid. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, saka, guard your heart. Sa kabila naman, guard your heart. Ano pa? Pang-anim. The condition of our heart affects our health. Naniniwala kayo? Kita nyo, kalimitan, yung taong laging galit. Ano ang nangyayari? May sakit sa puso, inaatake. Naapektuhan. Sometimes, yung mga nagiging cancerous.
Di ba? Yun because of emotional problem. Hindi. Dahil may galit ka sa puso. Yun, ano nangyayari? Nataas yung acid. Tapos yung acid, nababarahan ang mga vein. At dahil nababarahan ng acid ang vein, anong kasunod na nangyayari? Hindi maka-flow ang blood. Yan, ang dami ng mga sakit-sakit na lumalabas because of the heart problem. Kaya sabi po ng Proverbs, chapter 17, verse 22, a joyful heart is a good medicine. Yan ang nire-reseta sa atin ng Bible. A joyful heart is a good medicine. Kaya kita niyo yung mga taong masayahin, mga taong hindi nagtatanim ng galit sa puso nila at hindi nila pinatatagal yung mga sama ng loob. Yes, tayo lahat ay sumasama naman ang loob. Normal sa tao, nagagalit tayo lahat. Pero huwag naman gawin mong 20 taon na hanggang sa libing hindi ako magpapatawa. Ay saka, baka hindi ka makapasok sa langit. Dahil ang tao pong hindi nagpapatawad, ang tao pong full of anger ay hindi makakapasok sa langit. Kaya, mga kapatid, we have to check our heart. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kumusta ang iyong puso? So, a joyful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bone. Sa ibang translation ito, pagiging masayahin ay mabuti sa katawan, pero nakapanghihina daw po ang kalungkutan. Kaya mga kapatid, iwaksin natin ang kalungkutan. Kaya sabi ni David lagi, the joy of the Lord is our strength. Tayo, ang sikreto natin, pag tayo ay merong heart problem, tayo ay lumalapit sa presence ni God, tayo ay nagpapabypass ng ating puso, pinapaayos natin kay Lord ang puso natin. Now, how to keep our heart right before God? So, paano natin naman papanatili na ang ating puso ay maayos palagi? Number 1, ito. Repent immediately when you committed sin. Kapag nakagawa ka ng kasalanan, then sino naman taong hindi nakakagawa ng kasalanan? O, nagalit ka kanina, ikaw ay in-overtake ka. O kaya papunta ka dito, na late ka kasi 5 patay ang nauna sa inyo. Lupit ka naman niya, patay na nga, nakakaisturbo pa. Nagmamadali, nagalit ka. Ganyan, nagalit ka, sumama ang loob. Lahat tayo ay nagagalit. Lahat tayo ay naiinis. Pero, yung ang galit ay paabutin mo ng 5 taon, 10 taon is different thing. Sabi doon, repent immediately when you committed sin. Si David po ay, he is a man after God's own heart. Hindi natin ginagawang license na, ay bakit si David, o di, ako pa ba? Ako pa ba? Hindi. Hindi natin siya ginagawang license, kundi ginagawa natin siyang lesson sa ating buhay. Nung si David po ay nag-fall kay Bathsheba, siya po ay may nakitang babae, naliligong babae sa banyo, Bathsheba. Ay siya po ay nag-fall sa kasalanan. So, gusto ni David na itago na lang, hindi na lang i-confess ng kanyang nagawang pagkakamali. Pero the Lord exposed David. Pumunta po yung prophet at siya po ay kinonfront siya at ni-rebuke siya sa kanyang ginawang kasalanan. So, nung si David po ay ni-rebuke, kasi nakakatakot na rebukein ang mga hari, baka putulan ka ng ulo. Pero si David, instead na putulan ng ulo, si Prophet Nathan, na ginawa lang niya, inamin niya, nag-repent siya. Yes, nagkasala ako kay Lord. Tapos, ano ang sabi? Sabi ni David, kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinapatawad ka ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Sumansinin ninyo, kung hindi tayo hihingi ng tawad, hindi tayo mapapatawad ng Diyos. At anong kasunod nun? Tayo ay mapapahamak. So kaya, yung nagkukubli ng sala ay hindi napapabuti. Pero kinakahabagan ng Diyos yung mga taong nagpapahumbaba at nagsisisi. So anong ginawa ni David? Siya po ay nag-compose ng song. Song na siya nagko-confess ng kasalanan. Sa Psalms chapter 51 verse 10, sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me.
cast me not away from your presence, and take not thy Holy Spirit from me. Tapos sinabi niya, restore unto me the joy of your salvation, and take not thy Holy Spirit from me. Sabi doon ay, create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit. Renew the right spirit. Anong ibig sabihin nun? Bigyan mo ko ng bagong puso, and renew the right spirit. Kasi ba, ang isang taong merong wrong spirit, nagkakaroon siya ng, meron siyang wrong attitude. Pati ang kanyang katuwiran ay, iba na siya mga tuwiran. Ang isang taong may maling puso at mayroong wrong spirit, mali ang kanyang pangangatuwiran. Pag ikinukorek mo, bakit? Nadami naman dyan mas masama kaysa sa akin Bakit hindi silang sitahin? Ako na lang nakikita, ako lang may kasalanan. Samantalang, ang isa naman tao na mayroong tamang puso, kapag ikinukorek mo, nagpapasalamat ko. Thank you. I can improve myself. Thank you for your advice. Sa iyong mga constructive na advice sa akin. Pero sa isang taong mayroong hindi ayos sa puso, aawayin ka pa. Ipapatulpo ka pa. Pero isang taong mayroong maayos na puso, aminin mo na lang para hindi ka na humaba pa ang problema, gumulo ang iyong buhay. One confession is enough, and then kapag inayos pa na natin ang ating puso, when we fix the heart of our heart, no, maraming mga problema sa buhay natin din ang maaayos kapag inayos natin ang ating puso. Pangalawa, tayo ay nag-pray na. Humingi na tayo ng tawad kay Lord. Ano naman ang kasunod? Put God's word in your heart. Pag ikaw ay humingi ng tawad sa Diyos, ang gagawin ng Lord sa atin ay tayo uukirahan ng Diyos. Tatanggalin ng Lord ang mga bagay sa ating puso na mga hindi nakakalugod sa Kanya. Sa repentance, diyan natin isinusurrender sa Diyos ang mga maling laman ng ating puso. Lord, nagkaroon po ng hatred, nagkaroon po ng jealousy, or nagkaroon ng lust, or nagkaroon ng mga hindi nakakalugod na bagay sa aking puso. I surrender it all to you. Then, pag humingi ka ng tawad sa Diyos, lilinisin Diyos sa iyong puso. And then, anong kasunod na gagawin? Kinakailangan ang puso ay lagyan natin ng salita ng Diyos. Kasi kung hindi lalagyan natin ng salita ng Diyos ang ating puso, may tendency na ang kaaway ang maglalagay diyan ng mga negative thought. Basahin po natin yung Proverbs chapter 3, verse 1 and 2. My son, do not forget my teachings. So yung mga teachings na naririnig natin sa mga services, midweeks, mga gatherings, at ang salita ng Diyos ay pinapangaral. Huwag lamang po nakalagay sa ating tablet. Sabi po doon, my son, do not forget my teachings, but keep my commands in your heart. Sa ibang translation, keep my words in the tablet of your heart. Ilagay daw po sa ating puso, iukit yung teachings, yung word, yung messages. Bakit? For they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Do you want peace and prosperity? Then put God's word into the tablet of your heart. Bakit? Kasi kapag may word of God ka, nagiging maganda ang diskarte mo sa buhay. Pag walang word of God, walang laman na salita ng Diyos, ang iyong puso, at malagyan niya ng mga negative thought, mas pakikinggan mo yung sinasabi ng mga kapitbahay mong chismoso, nasisira ang diskarte mo sa buhay. Kasi mas pinaniniwalaan mo na yun at mas pakikinggan mo na yun. Pero pagka ang salita ng Diyos, yung salita ng Diyos lagi ang nagre-ring sa ating tenga at yun ang dito sa ating puso. Mga kapatid, yan, ang sabi ng Bible, it will bring us peace and prosperity. Hahaba ang ating mga buhay. Yan, nagiging panglaban. At saka, di ba, yung mga nagkakaedad na, kasi yung mga pastor, ang ginawa ng bishop, ay pina-check up. Doon sa mga, natin, mga doktor. Kinuha na ng mga, cholesterol, ng lahat, general check up.
Tapos, meron tong doktor na nagtitingin. Pag nagkakaedad na, yung mga nasa 40 na pataas, hindi daw basta-basta nawawala yung cholesterol sa katawan. Hindi katulad ng bata ka pa, dahil mga kain, mga gulay-gulay lang, okay lang. Pag matanda ka, na-stack na pala yun. Para bagang simento, na naandoon na. So, kailangan mo nang mag-take ng medicine para yun ay ma-wipe out, maalis yung bara na yun. Magiging maintenance mo siya. Yun. Ngayon, mga kapatid, ano ibig sabihin? Ba't ko sinabi yun? Ang salita ng Diyos, mga kapatid, yan ang maintenance ng ating puso. Kita ninyo yung mga hindi nag-maintenance, maya-maya biglang sinasama na ng pakilasa. Tapos, yung pala, hindi ininom yung kanyang mga iniinom ng mga gamot. Ngayon, mga kapatid, kung sa physical heart ay mayroong maintenance para ito ay maingatan, na maging healthy, para naman maging healthy ang ating spiritual heart. Yung inner emotion, yung feeling and desire, kinakailangan ang salita ng Diyos, ito ay marinig natin palagi. Kaya pagka hindi ka na nakakarinig ng salita ng Diyos, puro na lang negative ang naririnig mo at bangayan sa politika, naku, mamaya galit ka na din. Mamaya inis ka na din doon sa taong wala namang ginawang masama sa iyo. Ayun ay dahil ang iyong puso ay nalagyan ng negative. So, pangatlo, ito ang kailangan natin gawin, mga kapatid. We must protect our heart from negative emotion. Right? Ang ating pong puso, mga kapatid, talaga yan. Vulnerable yan. Marinig lang tayong nakakatuwa, ay tayo na sumasaya. Sayang-saya mo naman, tapos mamaya may nag-criticize lang sa iyong buhok, sa iyong kilay, maya-maya stress ka na. Hindi ka na mapagkakatulog. Ay, kabinilaw ang aking kilay. Ay, makoy, ganito daw may maiting. Yung dinamdam na yun. Kaya ano ang nangyari sa iyo? Maya-maya, kung ano ng sakit ang lumabas sa iyo. So, protect your heart from negative emotion. Saan ba nanggagaling yung mga negative na emotion na yan? Kapag mayroong isang tao na may galit, diba siyempre maghahanap yan ng kadamay at maghahanap din ng kakampi din. Pag galit siya sa isang tao o kaya galit siya sa kanyang kapitbahay, sasabihin kung ano yung mga negative na kanyang napupuna sa kapitbahay, sa kanyang klase, sa kanyang mga dating kaibigan. Sasabihin sa iyo. Mamaya, wala namang ginawa yung taong yun sa iyo na masama. Pero mamaya, galit ka na rin sa taong yun. Bakit? Napasahan ka na ng negatibo or negative emotion. At dahil hindi mo na protektahan ang iyong damdamin, ikaw din, parehas na kayong galit. Nahahawahan ka, tawag doon, na-transferan ka ng espiritu ng galit. So, how to protect our heart from negative emotion? Iwasan mo kapag kayo nagsisimula ng magkwento ng mga negative about sa isang tao, change the topic. Pag-usapan na lang natin ang kabutihan ng Diyos. Pag-usapan na lang natin, ang Diyos ay nagpapatawad. Change the topic. Huwag kang mag-ingay, ano pa ama? Talaga? Ginawa niyo yun? Sinabi niyo? Talaga? Ini-entertain mo na. Hindi mo na binabantayan ng iyong puso. Kaya maya-maya, masama na rin ang loob. Pagkatapos yung mag-usap, bakit ganun? Ang bigat na ng aking feeling. Tapos lahat din ng mga tao na may encounter mo, pag-iisipan mo na rin siya ng mga ganung bagay sa kagaya na iniisip niya. Because the condition of our heart shape our thought. So, sabihin mo nga sa iyong katabi, protect your heart from negative emotion. Basahin nga po natin yung verse sa Ephesians chapter 4, verse 26 and 27. In your anger, do not sin. So, in your anger, do not sin. Okay lang ba, pastor, ang magalit? Ang isang taong nagagalit, ibig sabihin, patunayan na ikaw normal na tao. Ang Diyos din nagagalit. We are created according to the image of God. Pero, halimbawa, may mga taong sinabuyan ka ng tubig, bihis na bihis ka. Magagalit ka ba o hindi? Thank you, sinabuyan mo. Mainis ka talaga, Pero, anong sabi ng Bible? In your anger, do not sin. Do not let the sun go down when you are still angry.
And do not give the devil a foothold. Mas malinaw pa, sinabi sa Tagalog, ayan, kung magagalit man kayo, huwag kayong magkasala. Hindi magagalit, tapos di nagkakasala. May mga tao nagagalit, nagmumura, nambabato, naghahagis, ng kung anong mga maihagis, ng silya, at ng mga kung ano-ano. Kasalanan na po yun. Ha? At nagkikurse ka na dahil, sana'y mahulog sa kanal. Mga ganun. Nagkakasala ka na noon kapag ka ikaw ay nag-iisip nga ng hindi tama para sa iyong kapwa. At hinahayaan mo na lumubog ang araw, lumipas ng lumipas ang panahon. Kaya yung iba, 20 taon na nangyari sa kanila yung ganong trahedya o ganong mga situation, pero feeling nila parang kahapon lang nangyari o kanina. Ha? Parang sariwa pa rin sa kanila yung hurt. So, kung magagalit kayo, huwag kayong magkakasala at huwag ninyong bayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo. Ibig sabihin, kung nagalit ka, alisin mo sa iyong puso ang galit. Huwag daw po bigyan ng pagkakataon si Satanas. Kaya, mapapansin po ninyo, yung kanina, binasa ko po sa inyo, yung si Saul, di nagalit siya, yung libo-libo, ang pinatay ni Saul, kaya dapat nilaksa-laksa, doon sa 1 Samuel 18, verse 9, 10. Di nagalit siya, nainis siya kay David, naging masama ang kanyang tingin. Tapos ano daw po ang nangyari? Siya daw po ay na-insecure. Mula noon, naging masama na ang kanyang pagtingin kay David. Nagalit. Ano ang nangyari? Kinabukasan. Ito ninyo, kaya ang mga taong laging galit, possess yan. Pag ikay laging galit, nagbubukas ka ng pintuan sa demonyo to demonize you. To possess you or demonize you. Kaya may mga taong galit, nakakapatay sila. Kaya may mga taong galit, nanakit sila. Tapos pag sila nahibasbasan, sorry. Hindi ko alam ang ginawa ko. Ba't hindi niya alam? Ginawa niya. Kasi po, nung siya po'y galit, na hindi niya inalis sa puso niya, nalubugan ng araw, inisip yun. Yun ang kanyang inano sa kanyang isip. Ano ang nangyari? Kaya nagawa niya ang hindi magandang pagpaplano. Puntahan natin yung sinabi puntahan natin yung Genesis. Si Esau. Nagkahalit si Esau kay Jacob. Namuhi. Kita niyo, namuhi. Bakit? Kasi po, ang binasbasa ng kanyang tatay, sa halip na siya, ay yung kanyang kapatid. Siya ang pinagpala. Ngayon, namuhi si Esau. Paano kay Jacob? Sapagkat ito daw yung binasbasa ng kanyang ama. Kaya't ganito ang nabuo sa kanyang isipan. Kita ninyo, the condition of our heart shape our thought. Sabi po niya, pagkamatay ng aking ama. Parang may katulad dyan Ganito ang nabuo sa kanyang isipan, pagkamatay ng aking ama. At ito'y hindi na magtatagal. Patayin ko si Jacob. Napansin niyo po ito? The condition of our heart shape our thought. The condition of our heart affects our action, our decision. Kaya pala sabi ng Bible, guard your heart. Kasi yung mga taong nakakapatay, nakakagawa ng crime, nakakagawa ng hindi maganda, yun ay hindi nabantayan ang kanilang mga puso. Kaya magkakasala talaga tayo pala kapag hindi natin nabantayan ating puso. Kapag ito ay napuno ng kasalanan, dadalahin tayo dito sa kapahamakan. Okay, how to keep our heart right before God. Ano sabi ko? Number 1 ay repent immediately. Ipalinis agad natin sa Diyos ang ating puso. And then, pagkatapos, taniman natin ng salita ng Diyos palagi ang ating puso. At protektahan natin ating puso sa mga negative emotion. Kapag nagagalit ka, huwag mong hayaan na ang galit ay tumagal. Hanggang sa mamaya nagsasalita ka ng mag-isa.
at naglalakad ka na diyan sa kalye ng walang tsinelas. Delikado. Yun ay may mga heart problem na. Okay? At ang pang-apat, always ask God to give you a brand new heart. Alam nyo, nahihingi pala sa Diyos yun. Bakit? Eh, si God din naman ang nag-promise. Ano ang promise ni Lord? Promise ni Lord, I will give you a new heart and a new spirit. Yun yun. And I will give you a new heart. A brand new heart. I will put a new spirit in you. Bibigyan niya ng bagong puso. Yung heart, tumutukoy yan sa ating pagkatao. Spirit, tumutukoy sa ating mga pag-uugali. And I will take out your stony and stubborn heart and give you a tender heart, a responsive heart. Papalitan ng Panginoon. Yan sa Bible pala, may transplant. Spiritual transplant po, ang tawag diyan. Hindi mo literal. Basta magkano ba babayaran natin ba? Hindi, spiritual po yan. Yung cardia na tinutukoy po dyan ng Panginoon. So, and I will put my spirit in you. Pansin niyo po ba? The Lord will not put you His anointing. Hindi niya ipupur out yung kanyang anointing if you have a wrong heart or a stony heart. Ang gagawin ng Lord, babaguhin mo na iyong puso, bibigyan kanya muna ng maayos na pag-uugali. At sabi ng Panginoon, and I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulation. So kaya pala ang isang tao ay hirap sumunod sa salita ng Diyos. Kahit mga simpleng aral at salita ng Panginoon, hindi niya masunod. The problem is the heart. Pero kapag naayos ang puso, kahit ang isang bagay na mahirap sundin ay nagiging madali dahil meron tayong tender heart. And I will put a new spirit. I will put my spirit in you. Ibig sabihin, i-anoint ka ng Diyos. Ang anointing ay hindi ibinibigay ng Diyos sa mga taong nagtataglay ng lumang puso. Nabasa niyo po ba yung sinabi ng Luke chapter 5, verse 37 to 39? Walang naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlan. Bakit? Dahil pag ginawa yun, mawawasak yung lumang sisidlan, sasabog ito, at matatapon ang bagong alak. Sayang. Dahil sabi, sa bagong sisidlan, dapat ilagay ang bagong alak. Anong ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus doon? Bakit sinabi ng Panginoon yung talinhaga na yun? Noong araw, ang iniinom na pangunahing inumin sa kanilang bansa noon ay yung mga grapes juice. Yun ang pinaiinom. Wala ho pa noong mga garapon ng mga lalagyan. Kaya nilalagay po nila yung kanilang mga ginawang mga wine sa mga animal skin. Yung legs ng mga usa, tinatahi po yan. Tapos, ginagawa parang bote. Pag yan po ay bago, new wine skin, stretchable yan, na-stretch. Parang balon ba? Yung balon, lagyan mo ng tubig, umuoblong. Basta kung ano yung galaw ng water, yun din yung magiging galaw ng skin. Kaya lang, pagka matanda na, lumulutong na yung nagiging luma, naging brittle. At pag nagiging brittle siya, hindi na siya kahit alug-alugin mo yung pan, hindi na sumusunod sa galaw ng wine. Yung wine na bago, pagka po yung nilagay sa lalagyan, nagkakaroon ng fermentation. Yung para pala yung merong yeast. Tapos, biglang, para alam niyo soft drinks, pag inalog, pwedeng sumabog ang bote. Pero kung nai-stretch sana yung bote, hindi siya sasabog. Mag-i-expand lang siya. Ako niyo po ibig sabihin. Kaya sabi ng Bible, ang bagong alak ay dapat ilagay sa bagong sisidlan. Kasi pagka yung bago, inilagay sa luma, anong mangyayari? Pag nagkaroon ng fermentation, sasabog yung old wine skin, matatapon ng laman. Now, ano po ang point ng Lord dito? Hindi niya ibibigay sa iyo ang new blessing, new anointing, new promotion, hanggat hindi ka nababago. So, ang dapat gawin, mabago ka, maging stretchable ka, maging responsive ka, maging teachable ka.
Para pagka ikaw ay ipinromote o binless, binigyan ng anointing, masarap pakitunguhan ang mga tao merong right heart. Pero ang mga tao may problema sa puso, ang bigat nilang kasama. Minsan hindi ka makapagbiro kasi may inis sa'yo o kaya magtatampo. Kailangan mo pag gumamit ng dictionary para yung salitang sasabihin mo kinakailangan magandang-maganda sa kanyang pandinig. Pero yung taong may isang maayos na puso, tumatanggap ng correction, tumatanggap ng pagtutuwid, tumatanggap ng payo, at meron siyang right perspective sa buhay. Kagaya ni Joseph. Masama nga ang ginawa ninyo sa akin, sabi niya doon sa mga kapatid niya. Pero ipinahintulot ito ng Diyos. At dahil doon ay naligtas ang marami. Kita niyo po, kapag ang isang tao ay mayroong tamang puso, tama ang perspective niya sa buhay. Kaya kapatid, if you want God's promotion, God's anointing, God's favor, ang susi para yung lahat ng yan ay masalo mo. You must have a right heart before the Lord. Are you ready to receive a brand new heart from the Lord? Yes. Sabi ni David sa aklat ng Psalms 51 verse 10, created me a clean heart, O God. Nare-request pala yan kay Lord. So anong gagawin natin? Alam nyo, araw-araw, ako nagpe-pray kay Lord, Lord, give me a brand new heart. Kailangan po natin yun. Araw-araw, pinakailangan brand new ang ating puso sa harap ng Panginoon. Para po tayo ay makalakad ng maayos sa buhay na ito ng matagumpay. Are you ready? Amen. Tayo po lahat ay tumayo sa Panginoon. Thank you so much, Lord. I believe that today, gusto mo na malayo ang marating namin sa buhay. Yung mga taong may tamang puso, I'm telling you, malayo ang mararating mo sa buhay. Yung mga taong may wrong heart, kadalasan, nagiging troublemaker. Yung mga taong mayroong wrong heart, kadalasan, nagiging problema, nagiging sakit ng ulo ng society. Pero ang tao na mayroong right heart, siya ay nagiging blessing, nagiging encouragement, nagdadala ng buhay, nagdadala ng hope sa mga taong nawawala ng pag-asa. Ang mga taong mayroong right heart, nagbibigay ng liwanag sa mga taong nasa piling. Ang mga taong may right heart ay mayroong puso kagaya ng ating Panginoong Jesus. If you want to have a right heart, you must have a heart like Jesus' heart. May compassion, may love, na nagpapatawad ka. Yes, maaaring masama ang ginawa sa iyo ng ibang tao, sinaktan ka ng maraming beses, o ikaw ay ipinahiya, o ikaw ay dinigrade ang iyong pagkatao. Sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Sa akin, ang paghihiganti, ako maghihiganti. Huwag mong ilagay sa iyong kamay ang paghihiganti. Dahil kapag ginawa mo, pwedeng makagawa ka ng hindi kalulugod-lugod sa Panginoon. Pero sa oras na ito, i-lift up mo kay Lord ang iyong puso, i-surrender natin ito sa Kanya, aminin natin. Minsan, hindi naging maayos ang ating puso. Naapektuhan ang ating mga desisyon. Maging ating mga lumalabas sa ating bibig, hindi na nagiging maganda. Minsan, nakakasakit yung ating mga salita. Nakaka-offend yung mga salita natin. Pati yung mga pagbibiro natin. Hindi maganda. Minsan, tayo ay nakapambubuli. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Or tayo ay nabuli. Na tayo ay nagalit, na-hurt. Sa oras na ito, let's release forgiveness to them. Hayaan na natin ang Diyos ang siyang magtanggol sa atin. Hayaan natin ang Diyos ang siyang kumilos para sa atin. Yes. Lord, we surrender our heart to you. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming pong mga masasakit na salita na nabitawan sa aming kapwa. Sa aming pong mga salita
idle words na aming nabigkas. Tawarin mo rin kami, Panginoon, kung kami nakasakit ng damdamin ng ibang tao, hingi din po kami ng tawad. Sige, open your mouth and ask forgiveness to the Lord. Yes. Sige, ikaw ang nakakaalam ng kondisyon ng iyong puso. Hindi ko alam kung ano ang kondisyon ng heart mo sa oras na ito. Yes. Ipakondisyon mo sa Panginoon. Ang sasakyan, para makatakbo yan ng malayo, dapat i-condition muna. Ipakondisyon natin kay Lord ang ating puso. Yes, Father God, right now, yung mga salita ng Diyos na amin pong naririnig every Sunday, ilagay mo po sa puso namin. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Hugasan mo kami ng iyong banal na dugo. At sa oras na ito, bigyan mo kami, Panginoon, ng brand new heart. And help us to protect our heart from any negative feelings, from any negative emotion. Kahit may mga nakakagalit na mga balita o nakakainis na mga situation sa paligid namin, we can control our emotion through the power of the Holy Spirit that is within us. Thank you, Lord. Yes. Pwede tayo manalangin. Ilagay natin ang ating kamay sa puso natin. Sabihin natin, Panginoong Jesus, salamat po sa bagong puso at sa bagong espiritu na ipinagkaloob mo sa akin. Hinihiling ko po, manahan ka sa aking puso bilang aking tagapagligtas at aking Panginoon. Punuin mo po ng pag-ibig ang aking puso. Nais ko po na maging pagpapala ang lahat ng lumalabas sa aking bibig at ang lahat ng aking ginagawa at aking iniisip. Maraming salamat, O God. Use me for your glory. In Jesus' name, amen and amen. Ako na lang mag-pray. God bless your people today. Hayaan mo po na ang bawat mga salita mo maging gabay namin, Panginoon, para kami magkaroon ng maayos at tamang puso sa taong ito, O Lord. We declare victory. We declare God's favor, unstoppable blessing will flow to us dahil meron kaming tamang puso sa iyong harapan. In Jesus' name, amen.